Hindi ka nararapat sa apelidong Villarreal, Wilhelmina. Basura ka lang na pinulot namin sa kalsada, at ngayon, maging ang dangal ng pamilyang ito ay ninanakaw mo. Ang boses ni Doña Leonora ay hindi malakas. Ngunit ang bawat salita ay parang bawat patak ng asidong tumatagos sa balat ni Mina. Sa gitna ng malawak at marangyang sala ng mansyon sa Forbes Park, kung saan ang halimuyak ng mamahaling bulaklak ay humahalimuyak kasabay ng amoy ng litson para sa fiesta, tila huminto ang mundo. Ang pilak na tray na hawak ni Mina ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliring wala ng nararamdaman. Ang tunog ng pagtama ng metal sa makintab na sahig na marmol ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang matinis na ingay na tila hudyat ng kanyang kamatayan. Hindi naramdaman ni Mina ang panginginig ng kanyang tuhod. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at marahas na pintig ng kanyang sariling puso. Isang pusong tila pinipiga ng isang malupit na kamay. Tumingin siya sa kanyang asawa kay Enrico. Umaasa siya na kahit sa isang sulyap man lang, makikita niya ang lalaking iniligtas niya mula sa kamatayan. Kaninang hapon lamang, isang ambush na muntik nang kumuha sa buhay nito na tanging ang kanyang bilis at talas ng isip bilang isang dating intel officer ang nakapigil. Ngunit si Enrico ay nakatayo lamang doon. Malamig ang mga mata. Iniwas ang tingin habang hinihigop ang kanyang mamahaling alak. Bakit? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na humihiwa sa kanyang isipan. Saan ako nagkulang? Ganito na lang ba ang halaga ko pagkatapos ng 3 taon ng pananahimik at pagsisilbi? Mommy, please, let's just get this over with. Malamig na sabi ni Enrico, na parang ang pag-uusap tungkol sa kanyang asawa ay isang nakakaburyong na obligasyon lamang. No, Enrico. Kailangang malaman ng lahat kung anong klaseng ahas ang pinatuloy natin sa pamamahay na ito. Sagot ni Doña Leonora, sabay baling sa mga bisitang kanina pa nakikinig. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita ni Mina si Aling Puring. Ang kilalang marites ng Forbes Park ay hindi na nag-aksaya ng panahon. Nakataas ang cellphone nito, nakatutok ang lens sa mukha ni Mina habang nagla-livestream. Ang bawat luhang pilit na pinipigilan ni Mina ay magiging tsimes na pagpipistahan ng buong Manila bukas ng umaga. Ang kanyang hiya ay naging isang palabas para sa mga taong wala namang alam sa katotohanan. Lumuhod ka, Wilhelmina, utos ng matanda. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa paanan ng malaking altar ng mga Villarreal. Humingi ka ng tawad sa mga ninuno ng pamilyang ito dahil sa iyong pakikipag-apelido sa ibang lalaki at sa pagnanahaw mo sa pondo ng simbahan na ipinagkatiwala namin sa iyo. Isang malupit na kasinungalingan. Alam ni Mina na si Enrico ang kumuha ng pera para bayaran ang kanyang mga utang sa pagsusugal at ilegal na transaksyon. Ngunit sa bahay na ito, ang salita ng isang Villarreal ay batas at ang katotohanan ng isang almazan ay basura. Dahan-dahang ibinaba ni Mina ang kanyang katawan. Ang bawat pulgada ng kanyang pagbaba ay tila pagguho ng kanyang bagkatao. Habang tumatama ang kanyang mga tuhod sa malamig na marmol, naramdaman niya ang init ng medalya ng kanyang ama sa loob ng kanyang lihim na bulsa. Ang medalyang iyon ang tanging saksi sa kanyang tunay na dangal. Isang dangal na ngayon ay tinatapak-tapakan sa harap ng mga taong busog sa kanyang pagsisilbi. Ang mga bulungan sa paligid ay parang mga bubuyog na may dalang lason. Sayang, ang ganda pa naman. Magnanakaw pala. Kulang sa utang na loob, akala mo kung sinong disente. Ang bawat salita ay parang latay sa kanyang likuran. Lumapit si Enrico sa kanya habang siya ay nakayuko sa paanan ng altar. Inakala ni Mina na hahawakan nito ang kanyang balikat upang itayo siya. Ngunit sa halip, naramdaman niya ang mainit na hininga nito sa kanyang tainga. Isang bulong na mas masakit pa kaysa sa anumang taltal ni Doña Leonora. You look so pathetic right now, Mina. Bulong ni Enrico. Ang boses ay puno ng pandidiri. Walang maniniwala sa isang basurang tulad mo
kahit mamatay ka pa sa harap ko. This is your place, down there, at my feet. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-ibig na iniingatan ni Mina para sa kanyang asawa ay tuluyan ng naputol. Ang sakit ay napalitan ng isang kakaibang uri ng katahimikan. Isang katahimikan na hindi dala ng pagsuko, kundi ng isang mapanganib na desisyon. Ang Wilhelmina na pilit nagpakumbaba ay unti-unti nang namamatay, at sa kanyang mga abo, may isang mandirigmang nagsisimulang magising. Habang nakayuko, hindi nila nakita ang unti-unting pagtigas ng kanyang mga panga. Hindi nila nakita ang kanyang mga mata na, sa kabila ng luha, ay nagsisimulang magningas sa isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang ulan. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng mansyon. Isang kasangbahay ang tumatakbong pumasok. Ang muka ay putlang-putla at puno ng takot. Doña Leonora! Sir Enrico! Ang bodega sa ibaba! Nasusunog po! Kasabay ng balitang iyon ay ang mabilis na pagdilim ng paningin ni Mina. Hindi dahil sa usok, kundi dahil sa isang biglaang paghampas sa kanyang batok na nagmula sa likuran. Ang huling nakita niya ay ang nakangising mukha ni Enrico bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang mundo. Akala ko, ikaw na lang ang natitira sa akin, tiya. Akala ko, sa iyong mga bisig ay ligtas na ako mula sa mga lobo ng Forbes Park. Ang mga salitang ito ay hindi binikas ni Mina ng malakas, kundi nananatiling nakabaon sa kanyang dibdib habang minamasdan niya ang maliit at pamilyar na pintuan ng bahay ni Tia Caridad. Ang kanyang paningin ay malabo pa rin, dala ng usok na pilit na humahabol sa kanyang mga baga at ang hapdi ng sugat sa kanyang batok. Ang bawat hakbang niya patungo sa munting tarangkahan ay parang paghila sa isang mabigat na kadena ng kawalang pag-asa. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak, dahan-dahan at malamig, na tila nakikiramay sa kanyang panginginig. Nagising si Mina sa gilid ng kalsada, malayo sa naglalagablab na bodega, na tila itinapon na parang basurang wala ng pakinabang. Ang huling alaala niya ay ang malamig na ngiti ni Enrico bago ang kadiliman. Sa gitna ng sakit ng kanyang katawan, isa lang ang pangalang sumagi sa kanyang isip. Caridad. Ang kapatid ng kanyang yumaong ama, ang tanging tao na nagparamdam sa kanya na siya ay may pamilya pa sa mundong ito. Nabalik ang kanyang huwisyo nang marinig ang pagbukas ng pinto. Lumabas si Tia Caridad. Ang mukha ay bakas ng gulat at tila pag-aalala. Diyos ko, Wilhelmina! Anong nangyari sa iyo, anak? Ang init ng yakap ng matanda ay tila isang haplos ng langit sa gitna ng impyerno. Dinala siya ni Caridad sa loob, sa maliit na sala na amoy kape at lumang kahoy. Doon, sa ilalim ng liwanag ng isang aandap-andap na bumbilya, naramdaman ni Mina ang pansamantalang kapayapaan. Pinainom siya ng mainit na salabat. Ang anghang nito ay gumising sa kanyang naninigas na mga pandama. Tiya, kinuha nila ang lahat sa akin. Garalgal ang boses ni Mina. Ang mga luha ay tuluyan ng umagos, na humahalos sa dumi at uling sa kanyang mukha. Pati ang dangal ko, tinapak-tapakan nila. Pero hindi nila alam, nasa akin pa rin ang ebidensya. Narito sa bag ko ang drive na magpapabagsak sa kanila. Hindi napansin ni Mina ang biglang pagbabago sa mga mata ni Tia Caridad. Ang sandaling pagkislap ng takot at kasakiman ay natabunan ng isang mapanlinlang na haplos sa kanyang buhok. Huwag mo na munang isipin yan, anak. Magpahinga ka muna. Dito, ligtas ka. Walang makakasakit sa iyo rito. Dahil sa matinding pagod at ang tiwalang itinanim sa loob ng maraming taon, ipinikit ni Mina ang kanyang mga mata. Naniwala siya sa init ng kumot na ibinalot sa kanya. Naniwala siya na ang dugong na nananalaytay sa kanila ay mas malakas kaysa sa anumang ginto ng mga Villarreal. Ngunit sa gitna ng kanyang mahimbing na tulog, isang anino ang dahan-dahang kumilos sa loob ng madilim na silid. Ang tunog ng zipper na dahan-dahang binubuksan ay tila isang mahinang kalos sa katahimikan ng gabi. Ang kamay ni Tia Caridad,
Ang kamay na nagpakain sa kanya noong siya ay bata pa, ay marahang dumukot sa loob ng bag ni Mina. Nanginginig ang matanda. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa isiping mababayaran na rin niya sa wakas ang kanyang mga utang sa sugal na matagal nang humahabol sa kanyang buhay. Patawarin mo ako, Wilhelmina, bulong lang matanda. Ngunit ang kanyang mga kilos ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Kailangan ko ring mabuhay. At sa mundong ito, ang mga tulad nating mahihirap ay walang puwang para sa prinsipyo. Nagising si Mina sa madaling araw dahil sa isang hindi maipaliwanag na lamig. Ang kanyang kamay ay agad na kumapa sa kanyang tabi, ngunit ang kanyang bag ay wala na doon. Mabilis siyang bumangon. Ang bawat kalamnan ay sumisigaw sa sakit at patakbong lumabas sa kalsada. Sa ilalim ng malungkot na liwanag ng poste ng kuryente, nakita niya ang isang itim na sasakyan, ang pamilyar na sasakyan ng mga Villarreal. Doon, sa bintana ng sasakyan, nakita niya si Tia Caridad na nakikipag-usap sa driver ni Enrico. Ang drive, ang kanyang 3 taon na pinaghirapan, ang kanyang huling alas para makuha ang hustisya, ay inabot ng kanyang tiyahin sa mga kamay ng kanyang kaaway. Hindi nakasigaw si Mina. Ang kanyang boses ay tila ninakaw ng hanging amoy ulan. Ang tanging nagawa niya ay panuurin ang pag-alis ng sasakyan kasama ang kanyang huling pag-asa at ang huling piraso ng kanyang tiwala sa sangkatauhan. Ang sakit ay hindi na nanggagaling sa kanyang mga sugat, kundi sa katotohanang ang taong tinawag niyang pamilya ang siyang bumasag sa huling pader na nagpoprotekta sa kanyang puso. Naiwan si Mina sa gitna ng kalsada, basa ng ulan, at sa pagkakataong ito, wala na siyang kahit na ano. Ang lahat ay tila muling bumalik sa simula. Ngunit sa pagkakataong ito, ang dilim ay mas malalim at ang lamig ay mas masakit. Tingnan ninyo ang babaeng ito, ang ahas ng Forbes Park, ang magnanahaw na nagpanggap na santo, pero talamak pala ang dumi sa loob. Ang boses ni Aling Puring ay parang isang matinis na trumpeta na bumasag sa katahimikan ng maagang umaga sa palengke. Hawak niya ang kanyang cellphone. Ang lens ay nakatutok ng malapitan sa mukha ni Mina na puno pa rin ng pasa at dumi. Ang bawat salita niya ay tila mga lason na mabilis na kumalat sa mga taong namamalengke na ngayon ay tumitigil sa kanilang paglalakad upang makiusyoso. Hindi alam ni Mina kung paano siya nakarating doon. Pagkatapos ng pagtataksil ni Tia Caridad, ang kanyang mga paa ay kusa na lamang naglakad sa ilalim ng ulan hanggang sa mapadpad siya sa mataong lugar na ito. Ngunit tila wala na siyang mapagtataguan. Ang video ng kanyang pagluhod sa fiesta, ang video na sadyang inedit upang magmukha siyang kahiya-hiya, ay napanood na ng lahat. Diyos ko, siya ba yung asawa ng mga Villarreal? Ang ganda pa naman, pero ang kate pala. Bulong ng isang babaeng may hawak na basket ng gulay. Sabi nila, ninakawan daw niya ang simbahan para ibigay sa kalaguyo niya. Walang utang na loob sa pamilyang sumagip sa kanya. Dagdag pa ng isang lalaking nagbabasa ng dyaryo. Nais sumigaw ni Mina. Nais ning sabihing lahat ng iyon ay kasinungalingan, na siya ang biktima, na siya ang nagtatanggol sa kanila sa dilim. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Walang tunog na lumalabas. Ang bawat tingin ng mga tao ay parang mga bato na ipinupukol sa kanyang pagkatao. Sa kulturang ito, ang hiya ay mas masahol pa sa kamatayan. At nayon, si Mina ay unti-unti nang nilalamon ng lupit ng lansangan. Tumigil si Mina sa harap ng isang tindahan ng tinapay. Ang bango ng mainit na pandesal ay nagpaalala sa kanya na wala pa siyang kinakain simula kahapon. Inabot niya ang huling barya sa kanyang bulsa, isang basang 5 piso, at iniabot sa tindera. Ngunit ang tindera, na kanina pa nakikinig kay Aling Puring, ay mabilis na binawi ang tray ng tinapay. Huwag mong dungisan ang tindahan ko, babae. Hindi kami tumatanggap ng pera mula sa mga magnanakaw. Umalis ka rito bago ko patawagin ang mga tanod. Ang baryang hawak ni Mina ay nahulog at gumulong sa putikan.
Yumuko siya upang kunin ito. Ngunit isang sapatos ang mabilis na tumapak sa kanyang kamay. Naramdaman ni Mina ang sakit. Ngunit mas masakit ang tawa ni Aling Puring na umalingaw-ngaw sa kanyang itaas. Bagay sa'yo yan, Wilhelmina. Diyan ka sa putikan, dahil diyan ka naman talaga nanggaling. Pangungutya ng matanda habang patuloy ang pag-record. Sa gitna ng kanyang pagkakaluhod sa putikan, sa ilalim ng mapanghusgang mga mata ng madla, naramdaman ni Mina ang isang malamig na katahimikan sa kanyang loob. Ito na ang sagad. Wala na siyang kailangang protektahan. Wala na siyang kailangang katakutan. Ang huling hibla ng kanyang pagtitimpi ay dahan-dahang natunaw, pinalitan ng isang matigas at matalas na determinasyon. Dahan-dahan siyang tumayo. Hindi niya pinansin ang dumi sa kanyang damit. Inayos niya ang kanyang buhok at tumayo ng tuwid. Ang tindig ng isang sundalo na kahit kailan ay hindi matitibag ng kahit anong bagyo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ay naging kasing talas na ngayon ng bakal. Ang mga tao ay bahagyang napaatras. May kung anong aura sa paligid ni Mina na biglang nagpatahimik sa kanila. Kahit si Aling Puring ay napatigil sa kanyang pagsasalita, ang kaba ay biglang gumapang sa kanyang dibdib nang makita ang tingin ni Mina. Tapos na ba kayo? Ang boses ni Mina ay mahina, ngunit bawat salita ay tila isang utos na dapat sundin. Dahil sa susunod na magkita tayo, sisiguraduhin kong hindi lang cellphone ang hawak ninyo. Hahawakan ninyo ang inyong mga konsensya kung mayroon pa kayo. Tinalikuran ni Mina ang palengke. Naglakad siya palayo sa Forbes Park, palayo sa nakaraan, at palayo sa buhay na pilit siyang binubura. Ang ulan ay muling bumuhos, na tila hinuhugasan ang huling bakas ng dumi sa kanyang balat. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang sumunod sa kanyang paglalakad. Ang tunog ng gulong sa basang semento ay tila isang babala. Huminto ang sasakyan sa kanyang tapat at ang bintana sa likuran ay bumukas ng walang ingay. Isang babaeng may suot na mamahaling salamin at pulang-pulang lipstick ang tumingin sa kanya. Si Soraya. "You look like hell, Wilhelmina." Ang boses ni Soraya ay walang emosyon, ngunit may kasamang hamon. Pero sa tingin ko, ang impyernong pinanggalingan mo ay ang mismong apoy na magluluto sa paghihiganti mo. Sasakay ka ba o hahayaan mo na lang na lamunin ka ng ulan? Tumingin si Mina sa loob ng sasakyan at pagkatapos ay sa daang tinalikuran niya. Alam niyang ang paghakbang papasok sa sasakyang iyon ay ang simula ng isang mapanganib na laro. Ngunit wala na siyang mapupuntahan kundi pasulong. Pumasok si Mina sa sasakyan ng walang sabi-sabi. Ang pinto ay sumara ng may kasamang bigat na tila tuluyan ng ikinandado ang kanyang lumang buhay. Akala mo ba, ginagawa ko ito dahil sa awa? Sa mundong ito, Wilhelmina, ang awa ay para lamang sa mga mahihina. At ikaw, sa hitsura mong yan, ay mukhang wala nang natitirang lakas. Ang boses ni Soraya ay kasing lamig ng bakal habang umaalingaw-ngaw ito sa loob ng abandonadong bodega sa gilid ng madilim na pantalan. Walang aircon, walang marangyang kagamitan, tanging ang amoy ng kalawang, lumang langis, at ang alat ng dagat ang gumabalot sa paligid. Nakatali ang mga kamay ni Mina sa isang kinakalawang na post. Ang kanyang mga mata ay pilit na inaaninag ang mukha ni Soraya sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa butas-butas na bubong. Hindi sumagot si Mina. Ang kanyang katawan ay pagod na, ngunit ang kanyang isip ay nagsisimula ng kumawala sa pagkakagapos ng pait. "Bakit mo ako dinala rito, Soraya? Kung papatayin mo rin ako, sana ay hinayaan mo na lang akong lunurin ng ulan sa labas." Lumapit si Soraya. Ang kanyang mga hakbang ay walang ingay sa maruming semento. "Dinala kita rito dahil ikaw ang pain ko. Ang mga Villarreal ang pumatay sa dangal ng tatay ko. At ikaw ang tanging paraan para lumabas sila sa kanilang lungga. Patawarin mo ako, Colonel, pero sa digmaang ito, kailangan ng sakripisyo." Hindi nang tagal, ang katahimikan ng gabi ay binasag ng tunog ng paparating na mga sasakyan.
Ang liwanag ng mga headlight ay tumama sa madilim na bodega na tila mga mata ng isang halimaw na naghahanap ng biktima. Lumabas ang mga tauhan ni Enrico, mga lalaking may bitbit na mga kagamitang hindi para sa pakikipag-usap. Nandito na sila, bulong ni Soraya bago ito mabilis na nagtago sa madilim na bahagi ng gusali. Ang mga tauhan ni Enrico ay hindi nag-aksaya ng panahon. Utos ni Sir, tapusin na ang lahat ng bakas. Sunugin ang bodegang ito kasama ang basura ng mga Villarreal. Narinig ni Mina ang pagbagsak ng mga galon ng gasolina sa sahig. Ang amoy nito ay masangsang, isang amoy na nagbabantay sa paparating na kamatayan. Isang posporo ang sinindihan, at sa isang iglap, ang dilaw na apoy ay dahan-dahang gumapang sa sahig, na tila isang gutom na bituin na kumakain sa bawat dumi na madaanan nito. Habang ang init ay unti-unting lumalapit sa kanyang mga paa, naramdaman ni Mina ang matinding takot. Ngunit sa gitna ng takot na yon, isang alaala ang biglang nagbalik. Ang araw ng kanyang panunumpa bilang isang sundalo. Ang pangakong protektahan ng bayan, ang disiplina, ang bawat pagsasanay na tiniis niya sa putikan at ilalim ng init ng araw. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Hindi sa ganitong paraan. Sa gitna ng uso na nagsisimulang bumalot sa kanyang paningin, nakakita si Mina ng isang basag na salamin sa tabi ng isang tumpok ng mga abo. Ito ay mula sa isang lumang cabinet na naiwan sa bodega. Pinilit niyang ianggulo ang kanyang mukha upang makita ang kanyang refleksyon. Doon, sa maliit na piraso ng basag na salamin, nakita ni Mina ang kanyang sarili. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang muka ay puno ng uling at pasa. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga mata na dati ay puno ng pagmamahal para sa isang taksil na asawa, ay biglang nagbago. Wala na ang Wilhelmina na asawa ni Enrico. Ang nakita niya sa salamin ay si Colonel Wilhelmina Almazan. Isang mandirigma. Isang babaeng handang sumabak sa apoy upang makuha ang katarungan. Ang kanyang mga daliri na sanay sa mga komplikadong operasyon ay nagsimulang kumilos. Hindi niya pinansin ang hapdi ng pagkakasugat ng kanyang mga pulso sa magaspang na lubid. Bawat galaw niya ay may kasamang panalangin at matinding galit. Sa wakas, ang lubid ay lumuwag. Ang apoy ay nasa paligid na niya. Ang mga kisame ay nagsisimulang gumuho. Ang bawat lagitik ng nasusunog na kahoy ay parang tunog ng isang orasan na malapit ng huminto. Ang init ay tila humahalik sa kanyang balat, mapanakit at malupit. "Soraya!" Sigaw ni Mina sa gitna ng makapal na usok. "Kung gusto mo ng digmaan, ibibigay ko sa'yo. Pero hindi ako mamamatay bilang pain mo." Isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa kabilang bahagi ng bodega. Isang tangke ng gas ang tinamaan ng apoy. Ang buong paligid ay niyanig ng puwersa ng pagsabog, at ang huling nakita ni Mina ay ang bubong na dahan-dahang bumabagsak sa kanyang kinaroroonan. Ang liwanag ng apoy ay naging kasing puti ng araw, bago ang lahat ay muling naging madilim at tahimik. Ang bango ng gamot at ang amoy ng basang lupa ang bumungad sa malay na diwa ni Mina. Hindi ito ang amoy ng Forbes Park. Ito ay amoy ng isang simpleng buhay, malayo sa karangyaan at kasinungalingan. Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata. Ang bawat pagkurap ay may kaakibat na hapdi sa kanyang mga pilik matang bahagyang napaso. "Gising ka na pala. Akala ko ay tuluyan ka ng nilamun ng apoy na sinindihan mo." Sa tabi ng kanyang higaan, nakaupo si Soraya. Wala na ang kanyang mamahaling salamin at pulang lipstick. Ang kanyang buhok ay nakatali ng isang simpleng laso at ang kanyang mga mata ay hindi na mapanokso, kundi puno ng isang malalim at madilim na pag-unawa. "Bakit mo ako iniligtas?" tanong ni Mina. Ang boses ay paos at basag. "Di ba kailangan mo ng sakripisyo para sa iyong paghihigante?" Tumayo si Soraya at naglakad patungo sa bintana, kung saan tanaw ang isang malawak na bukirin na nababalot
ng hamog ng madaling araw. Nang makita-kitang tumayo sa gitna ng apoy, habang ang lahat ng tao ay takot na takot mamatay, nakita ko ang sarili ko. Nakita ko ang isang babaeng hindi na naghahanap ng pag-ibig, kundi naghahanap ng katarungan. Hindi kita iniligtas para sa iyo, Mina. Iniligtas kita dahil kailangan natin ang isa't isa. Inilabas ni Soraya mula sa ilalim ng mesa ang isang maliit at sirang tablet. Binuksan niya ito at sa screen, lumitaw ang mga file na hindi nakuha ng mga tauhan ni Enrico. Noong sinunog nila ang bodega, hindi lang ikaw ang nag-iisip. Alam kong hindi sila magiging kampante hanggat hindi ka nila nakikitang abo. Pero bago ang lahat ng iyon, nagawa kong kopyahin ang laman ng drive na ninakaw ng tiyahin mo. Ang mga Villarreal ay hindi lang pala naglalaban ng pera, Mina. Sila ay nagbebenta ng impormasyon ng gobyerno sa mga grupong kriminal. Napaupo ng tuwid si Mina. Ang sakit ng kanyang katawan ay nalampasan ng bigat ng rebelasyong ito. Treason. Hindi lang ito basta krimen, Soraya. Ito ay pagtataksil sa bayan. At iyan ang dahilan kung bakit hindi natin sila maaring basta na lang ipakulong sa mga pulis na binabayaran nila. Sagot ni Soraya habang humaharap kay Mina. Kailangan nating pasabugin ang buong pundasyon nila. Hindi ang kanilang kayamanan, kundi ang kanilang danggal, ang kanilang hiya. Yan ang pinakamasakit na parusa para sa mga taong katulad ni Doña Leonora at Enrico. Sa loob ng ilang linggong nakalipas, ang silid na iyon ay naging kanilang kuta. Dito, ang dalawang babaeng kapwa na saktan ng mga Villarreal ay nagsimulang mag-aral ng bawat galaw ng kanilang kaaway. Ipinakita ni Mina kay Soraya ang mga taktika ng pagmamanman na natutunan niya sa serbisyo, habang ipinakita naman ni Soraya ang mga koneksyon sa ilalim ng mundo ng Manila na tanging siya lang ang nakakaalam. Sa gitna ng kanilang mga gabi ng pagpaplano, unti-unting nabuo ang isang kakaibang samahan. Hindi ito pagkakaibigan na puno ng tawanan at harutan, kundi isang sisterhood ng mga sugatan. Isang ugnayan na nakatayo sa pundasyon ng sakit at ang paghahangad ng hustisya. Alam mo ba kung bakit masakit ang pagtataksil ng sarili mong tiyahin? Tanong ni Soraya, habang nagtitimpla sila ng kape sa isang lumang kalan. Dahil ang pamilya ang inaasahan nating magiging harang sa mundo. Kapag ang harang mismo ang nagbukas ng pinto para sa mga magnanakaw, doon tayo tuluyang nawawala ng tiwala. Tumingin si Mina sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay nagpapaganda ng mansyon, naglilinis ng mga gamit ni Enrico, at nagtitiis sa lahat ng pang-aalipusta. Hindi na ako babalik sa pagiging babaeng yon, Soraya. Ang Wilhelmina na nakilala ng mga Villarreal ay namatay na sa loob ng bodegang yon. Ang natitira na lang sa akin ay ang tungkulin na tapusin ang labang ito. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga dokumento, nakatanggap sila ng isang balita mula sa kanilang mga espya. Si Enrico Villarreal ay magsasagawa ng isang grandioso na ball para sa kanyang opisyal na pagtakbo bilang mayor ng lungsod. Ito ang pagkakataon. Ito ang entablado kung saan ang lahat ng kanilang kasinungalingan ay magiging kanilang libingan. Numiti si Soraya, isang ngiting puno ng pait, ngunit may bakas ng tagumpay. Handa ka na bang bumalik sa Manila, Colonel? Tumayo si Mina at tumingin sa salamin. Ang mga pasa sa kanyang mukha ay naghihilom na, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. Hindi ako babalik bilang asawa nila. Babalik ako bilang anino ng lahat ng kanilang ginawa. Sa labas, ang araw ay nagsisimulang sumilip sa abot-tanaw na tila sumasalamin sa bagong liwanag na naghihintay para sa kanilang misyon. Ang paghihiganti ay hindi na lamang isang layunin. Ito na ang kanilang bagong hininga. Dati, ang katahimikan para sa akin ay isang kulungan. Ngayon, ito na ang aking pinakamatalas na sandata. Habang nakaupo si Mina sa isang lumang bangkong kahoy sa labas ng maliit na kubo sa isang liblib na baryo sa Batangas, pinapanood niya ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang langit ay nagkulay kahel at lila.
Isang tanawin kay tagal niyang hindi nakita dahil sa mga pader ng mansyon sa Forbes Park. Dito, ang tanging ingay na maririnig ay ang mahinang ihip ng hangin sa mga dahon ng niyog at ang malayo ngunit ritmikong tunog ng mga kuliglig na tila nagbabadya ng gabi. Ang katahimikan sa baryong ito ang naging gamot ni Mina. Sa loob ng ilang buwan, ang kanyang mga sugat sa katawan ay naghilom na, ngunit ang mga galos sa kanyang kaluluwa ay nananatiling sariwa. Hindi siya nagmamadali. Alam niya, bilang isang dating intel officer, na ang pinakamapanghanib na atake ay ang hindi inaasahan, ang nagmumula sa anino ng pagkalimot. Masyado kang tahimik, Mina. Minsan, nakakatakot ang titig mo, puna ni Soraya habang lumalapit bitbit ang 2 tasa ng mainit na kape. Kinuha ni Mina ang tasa. Ang init nito ay nanunuot sa kanyang mga palad. Sa intelligence work, Soraya, ang pinakamahalagang aral ay ang sining ng paghihintay. Ang mga Villarreal ay kasalukuyang nagdiriwang dahil akala nila ay wala na ako. Ang kumpiyansa nila ang magiging butas sa kanilang depensa. Inilapag ni Soraya ang kanyang kape at tumingin kay Mina ng may paghanga. Tinuruan mo ako kung paano magmanman, kung paano magbasa ng mga dokumento, pero may isa pa akong gustong matutunan. Paano mo nagagawang huwag magalit ng sobra? Ngumiti ng bahagya si Mina. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sinong nagsabing hindi ako galit? Ang galit ko ay parang asul na apoy. Hindi ito maingay, hindi ito nagliliyab ng malakas. Pero ito ang pinakamainit. Ito ang nagbibigay sa akin ng disiplina para hindi gumawa ng maling hakbang. Kanilang pagsasama sa baryo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, itinuro ni Mina kay Soraya ang sining ng pakikipaglaban nang hindi gumagamit ng pisikal na lakas. Hindi suntok o sipa, kundi ang psikolohikal na digmaan. Paano gamitin ang takot ng kalaban laban sa kanila? Paano hanapin ang sore spot ng mga Villarreal, ang kanilang labis na pagpapahalaga sa kanilang wad na dangal? Ang mga Villarreal ay parang isang marangyang plorera, paliwanag ni Mina, habang iginuguhit ang isang bilog sa lupa gamit ang isang sanga. Maganda tingnan, mukhang matibay. Pero kapag nahanap mo ang maliit na lamat at pinitik mo ito sa tamang anggulo, madudurog ang buong kagamitan. At ang lamat na yon ay ang kanilang hiya. Sa mga sumunod na araw, ang kanilang plano ay naging kasing linaw ng tubig sa sapa. Hindi lang nila ilalantad ang krimen ni Enrico. Dudurugin nila ang mismong pedestal na kinatatayuan ni Doña Leonora. Gagawin nilang testigo ang buong bansa sa pagbagsak ng reyna ng Forbes Park. Isang hapon, habang nag-aayos si Mina ng kanyang mga gamit, dumating ang isang mensahero na pinadala ni Soraya mula sa Manila. May dala itong isang sobreng ginto. Sa loob nito ay ang opisyal na imbitasyon para sa The Grand Villarreal Ball. Anunsyo ng pagtakbo ni Enrico bilang mayor. Basa ni Soraya sa imbitasyon. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Gaganapin ito sa susunod na linggo sa pinakamalaking hotel sa lungsod. Ang lahat ng makapangyarihang tao ay nandoon. Tumingin si Mina sa imbitasyon at pagkatapos ay sa kanyang sariling refleksyon sa isang balde ng tubig. Ang kanyang buhok ay mahaba na. Ang kanyang kutis ay hindi na maputla, at ang kanyang mga mata ay parang 2 talim na handang humiwa. Ito na ang oras, Soraya, sabi ni Mina. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng otoridad. Ihanda mo ang sasakyan. Babalik na tayo sa Manila. Pero Mina, pag-aalala ni Soraya, sigurado ka na ba? Kapag pumasok tayo sa pinto na yon, wala na itong balikan. Huminga ng malalim si Mina. Hinawakan niya ang medalya ng kanyang ama na nakatago sa kanyang dibdib. Hindi ako babalik para manatili. Babalik ako para maningil. Hayaan nating isipin nila na ang nakaraan ay nananatiling nakabaon. Hindi nila alam, ang bawat segundo ng aking pananahimik ay ang bawat segundo ng kanilang paghatol. Habang paalis ang kanilang sasakyan sa tahimik na baryo,
Ang huling sulyap ni Mina ay sa kubong, nagbigay sa kanya ng kanlungan. Iniwan niya doon ang huling bakas ng kanyang kahinaan. Ang tigre ay gising na, at sa pagkakataong ito, hindi siya titigil hanggat hindi naririnig ng lahat ang kanyang huling ungol. Ang pinakamahirap na patawarin ay hindi ang mga taong sumira sa iyo, kundi ang sarili mong pumayag na masira ka nila. Habang nakatitig si Mina sa isang lumang baul sa sulok ng kanilang safe house sa labas ng lusod, ang mga salitang ito ay tila isang sumpa na paulit-ulit na bumubulong sa kanyang pandinig. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip ng baul. Ang amoy ng gamo-gamo at lumang tela ay sumalubong sa kanya. Isang amoy na nagpabalik sa kanya sa isang panahong. Ang kanyang mundo ay may malinaw na hangganan at layunin. Sa loob ng baul, nakatiklop ng maayos ang kanyang gala uniform, ang uniformeng sumisimbolo sa kanyang panunumpa sa bayan. Ang mga medalyang nakasabit dito ay bahagyang nangungulag na, tila nawala na rin ng ningning tulad ng kanyang nakaraang buhay. Hinawakan ni Mina ang tela, at sa bawat daloy ng kanyang mga daliri sa magaspang, ngunit marangal na hibla, tila bumalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang kanyang ama, si General Almazan. Isang lalaking ang boses ay parang dagundong ng kulog, pero ang mga kamay ay kasing lambot ng bulak kapag hinahaplos ang kanyang buhok. Wilhelmina, tila naririnig niya ang malalim na tinig nito. Ang bilyante, bago maging makinans, ay kailangang dumaan sa matinding init at hirap. Huwag kang matakot sa mga gasgas, dahil yan ang nagpapatunay na nakayanan mo ang bawat hamon. Nabalik lamang ang diwa ni Mina nang marinig niya ang mahinang pagkatok ni Soraya sa pinto. Mina, handa na ang lahat, pero kailangan nating pag-usapan ang iyong susuotin. Hindi ka pwedeng pumunta doon na mukhang ganyan. Tumingin si Mina kay Soraya at pagkatapos ay sa kanyang uniforme. Hindi ako susuot ng gown, Soraya. Hindi ako pupunta doon para maging isang palamuti sa kanilang party. Pupunta ako doon bilang Colonel Wilhelmina Almazan. Ang desisyon ito ay may kasamang bigat. Alam ni Mina na sa kulturang Pilipino, ang pagpapakita ng uniforme sa isang sosyal na ball ay isang matapang na pahayag. Ito ay hindi lamang tungkol sa ranggo. Ito ay tungkol sa pagbawi sa kanyang dangal na sadyang kinalimutan ng mga Villarreal. Sa gabing iyon, sa halip na matulog, kumuha si Mina ng karayom at sinulid. Ang bawat tusok niya sa makapal na tela ay tila isang ritual ng paghihilom. Pinakintab niya ang bawat butones hanggang sa makita niya ang kanyang sariling mga mata sa refleksyon ng metal. Ang bawat gasgas sa kanyang uniforme ay tila mga peklat sa kanyang puso na ngayon ay tinatanggap na niya ng buong buo. Hindi na siya nahihiya sa kanyang mga dinanas. Ang 3 taon ng pang-aapi ay hindi na simbolo ng kanyang pagkatalo, kundi isang crucible na nagpatigas sa kanya. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang misteryosong pakete ang iniwan sa harap ng kanilang pinto. Walang pangalan ng nagpadala. Tanging isang maliit na papel na may nakasulat na, "Alam ko ang nangyari sa bodega." Hindi lahat ng mata sa Forbes Park ay nakapikit. Sino ang magpapadala nito? Pagtataka ni Soraya habang binabasa ang sulat. Isang pangalan ang pumasok sa isip ni Mina, si Aling Puring. Ang babaeng naging mitsa ng kanyang kahihiyan. Maaari bang ang taong kumuha ng video ng kanyang pagdurusa ay siya ring may hawak ng susi sa kanyang paglaya? Ang pag-aalinlangan ay muling gumapang sa kanyang isipan. Ngunit wala na siyang panahon para mag-alinlangan. Hayaan mo siya, sabi ni Mina, sabay abot sa isa pang imbitasyon na nakuha ni Soraya sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon. Sa pagkakataong ito, hindi ito imbitasyon para sa asawa ni Enrico. Nakasulat doon sa gintong letra, "Special guest, the woman of the hour." Tila may naghanda ng slot para sa akin. Numiti si Mina, isang ngiting kasing talas ng labaha. "Soraya, sabihan mo ang driver.
Sa susunod na linggo, hindi lang basta anunsyo ang mangyayari sa hotel na yon. Isang muling pagkabuhay ang masasaksihan ng buong Manila. Hinawakan ni Mina ang kanyang uniforme sa huling pagkakataon bago ito isabit ng maayos. Ang gasgas na brilyante ay handa na muling sumabog sa liwanag. At sa pagkakataong ito, wala nang sinumang makakapigil sa kanyang ningning. Wala na si Wilhelmina, Mommy. Ang basura ay natupok na ng apoy, at kasama nitong naglaho ang lahat ng problemang maaaring humadlang sa aking pagkapanalo. Ang boses ni Enrico ay puno ng kumpiyansa, habang iniikot niya ang mamahaling alak sa kanyang basong kristal. Nakaupo sila sa mahabang hapagkainan ng mansyon sa Forbes Park, kung saan ang bawat pinggan ay ginto ang gilid, at ang bawat pagkain ay simbolo ng kanilang kapangyarihan. Ang gabi ay tahimik. Tanging ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ang naririnig. Isang tunog na tila musika sa pandinig ng isang pamilyang naniniwalang sila ang Panginoon ng kanilang sariling mundo. Ngumiti si Doña Leonora. Isang ngiting hindi mo malaman kung galing sa kasiyahan o sa isang madilim na tagumpay. Iyan ang gusto kong marinig, anak. Sa mundong ito, ang mga mahihina ay kailangang isakripisyo para sa ikabubuti ng mas nakakataas. Wilhelmina was a necessary loss. Ngayong gabi, ang ating tanging iisipin ay ang iyong anunsyo bukas. Tumayo ang matanda at naglakad patungo sa altar, kung saan niya pinilit lumuhod si Mina ilang buwan na ang nakalilipas. Nagmamanman siya. Ang kanyang mga kamay ay may hawak na rosaryo, at ang kanyang mga labi ay bumubulong ng mga dasal na tila hindi nakakalagpas sa taas ng kanilang marangyang kisame. Isang matinding irony. Ang isang kamay ay humahawak sa krus, habang ang kabilang kamay ay may bahid ng dugo ng kanyang sariling manugang. Bukas, sa harap ng buong bansa, ikaw ang magiging muka ng pag-asa, Enrico. Patuloy ni Leonora habang nakatingin sa rebulto ng birhen. Isang malinis na lider, isang desenteng tao. Ang lahat ng dumi ng nakaraan ay hinugasan na ng apoy sa bodega. Hindi nila alam na sa bawat halahak ni Enrico at sa bawat mapanlinlang na dasal ni Leonora, may isang anino sa labas ng kanilang bintana na tahimik na nagmamasid. Ang bawat salita nila ay parang mga butil ng buhangin na unti-unting nagpapabigat sa timbangan ng katarungan. Sa gitna ng hapunan, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa batok ni Enrico. Lumingon siya sa malaking salaming bintana na nakaharap sa madilim na harden. Ang hangin sa labas ay malakas, na nagpapagalaw sa mga dambuhalang puno ng mangga na tila mga kamay na gustong pumasok sa loob ng mansyon. "May problema ba, Enrico?" tanong ni Leonora nang mapansing napatigil ang kanyang anak sa pagkain. "Wala, Mommy. Akala ko lang ay may nakita akong tao sa labas. Baka guni-guni ko lang," sagot ni Enrico, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi niya maipaliwanag. Inubos niya ang kanyang alak sa isang lagok, pilit na nilulunod ang takot na nagsisimulang sumibol. Gabing iyon. Isang maliit na picture frame sa ibabaw ng piano ang dahan-dahang natumba ng walang humahawak. Ito ang huling larawan ni Mina na hindi pa nila naisusunog. Ang salamin nito ay nabasag, na lumika ng isang maliit na lamat sa mismong mukha ni Mina sa litrato. Ngunit sa halip na matakot, tinawag lamang ni Leonora ang katulong upang iligpit ang basura na yon. Ang lahat ng hindi na kailangan ay dapat itapon, malamig na sabi ni Leonora. Habang naghahanda sila para sa pagtulog, ang buong mansyon ay nababalot na isang mapanlinlang na katahimikan. Ngunit sa labas, sa ilalim ng madilim na langit, si Mina ay nakatayo sa gitna ng mga puno. Ang kanyang puting damit ay sumasabay sa ihip ng hangin na tila isang anino ng nakaraan na tumangging manatiling nakabaon. Dahan-dahang lumapit si Mina sa bintana ng kwarto ni Leonora. Hindi niya balak pumasok. Gusto lang niyang iparamdam ang kanyang presensya. Gusto niyang ang huling gabi ng kanilang kapayapaan ay mabahira ng isang hindi maipaliwanag na pakot. Lumingon si Leonora sa bintana bago patayin ang ilaw. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis,
Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nakita niya ang isang anino, isang babaeng nakasuot ng puti, nakatayo sa gitna ng kanyang hardin, diretsong nakatingin sa kanya. Mina? Ang bulong ni Leonora ay halos hindi lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Ang rosaryong hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa sahig, na lumikha ng isang tunog na tila hudyat ng simula ng isang bangungot. Nang muling kumurap ang matanda, ang anino ay wala na. Tanging ang mga dahon lamang na hinahampas ng hangin ang natitira. Ngunit ang lamig na naiwan sa loob ng kanyang silid ay sapat na upang malaman niyang ang bukas ay hindi magiging ayon sa kanilang plano. Ang bawat kislap ng mga dambuhalang chandelier sa loob ng Grand Ballroom ng Hotel de Manila ay tila mga bituin na bumabate sa rurok ng tagumpay ni Enrico Villarreal. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng mamahaling pabango, mga bulaklak na imported mula sa Europa, at ang nakakasulasok na halimuyak ng kapangyarihan. Lahat ng makapangyarihang tao sa bansa, mga politiko, negosyante, at ang mga kilalang marites ng Forbes Park na pinangungunahan ni Aling Puring, ay nandoon, suot ang kanilang pinakamagarang gown at barong, naghihintay sa anunsyong magbabago sa tadhana ng lungsod. Sa ibabaw ng entablado, nakatayo si Enrico, kasing tikas ng isang hari. Sa kanyang tabi ay si Doña Leonora, suot ang isang itim na gown na puno ng kumikinang na beads. Ang kanyang muka ay puno ng kapalaluan. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, may bakas pa rin ang puyat. Ang aninong nakita niya kagabi sa hardin ay hindi pa rin mawala sa kanyang isipan. Tonight is not just about a campaign. Ang boses ni Enrico ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng pekeng karisma. It's about restoring honor to our city. Because honor, my dear friends, is the only thing a man should die for. Ang palakpakan ay parang agos ng dagat, maingay, sunod-sunod, at puno ng pagsamba. Ngunit sa gitna ng selebrasyong iyon, ang dambuhalang pinto sa dulo ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Walang ingay na nalika ang pagbukas nito, ngunit ang hanging pumasok mula sa labas ay tila sapat na upang patigilin ang bawat bulungan sa silid. Isang babae ang pumasok. Hindi siya suot ng gown, hindi siya balot ng alahas. Ang kanyang suot ay ang kanyang Philippine Army Gala uniform. Isang unipormeng kasing puti ng niebe, kasing tuwid ng katarungan, at kasing marangal ng kanyang panunumpa. Ang mga medalyang nakasabit sa kanyang dibdib ay naglalabas ng isang kakaibang ningning sa ilalim ng mga ilaw, na tila mga mata ng katotohanang matagal nang itinago. Ang bawat hakbang ni Mina sa mahabang red carpet ay may kasamang bigat at otoridad. Hindi na siya ang babaeng nakaluhod sa putikan. Hindi na siya ang asawang tahimik na nagtitiis sa bawat taltal. Ang bawat tapak ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang utos na dapat sundin. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging kasing lalim ng isang libingan. Nakita ni Aling Puring ang kanyang pagpasok. Ang cellphone na hawak nito para sa livestream ay dahan-dahang bumaba. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa hindi maipaliwanag na gulat. Mina? Ang bulong na ito ay kumalat sa buong silid na parang apoy sa tuyong damo. Buhay ang basura ng Villarreal at isang coronel? Napatigil si Enrico sa gitna ng kanyang talumpate. Ang baso ng alak na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Ngunit bago pa ito tumama sa sahig at mabasag, tila huminto ang oras para sa kanya. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng kulay ay biglang naging kasing puti ng papel. Ang kanyang tuhod ay nagsimulang manginig nang makita ang tingin ng kanyang asawa. Isang tinging hindi na nagmamahal, kundi humahatol. Si Doña Leonora ay napakapit sa braso ng entablado. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Imposible. Patay ka na. Sinunog ka na. Ang kanyang tinig ay nanginghinig. Hindi na ang tinig ng isang reyna,
kundi ng isang babaeng nahuli sa sarili niyang patibong. Hindi tumigil si Mina hanggang sa marating niya ang paanan ng entablado. Tumingala siya kay Enrico, ang kanyang tindig ay tuwid at walang bahid ng takot. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kamera ng media ay lumingon sa kanya. Ang bawat kislap ng flash ay tila mga kidlat na naglalantad sa bawat kasalanan ng mga Villarreal. Hindi namamatay ang katotohanan sa apoy, Enrico. Ang boses ni Mina ay kalmado, ngunit bawat salita ay tumatagos sa bawat sulok ng ballroom. Dahil ang katotohanan, tulad ng unipormeng ito, ay hindi nasusunog ng kasinungalingan. Humarap si Mina sa buong madla at pagkatapos ay muling ibinaling ang tingin sa kanyang asawa. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang tumaas. Itinuro ang lalaking ninais siyang burahin sa mundo. Tapos na ang palabas, Enrico. Ang kanyang huling pangungusap ay tila isang hatol na wala ng apela. At ngayon, ang buong bansa ang magiging saksi sa iyong pagluhod. Ang katahimikan sa loob ng Grand Ballroom ay tila isang mabigat na kumot na unti-unting sumasakal sa bawat humihinga. Ang lahat ng mata ay nakapako kay Colonel Wilhelmina Almazan, isang babaeng bumangon mula sa abo na ngayon ay nakatayo sa harap ng mga taong minsang humusga sa kanya. Ang mga kamera ay patuloy sa pag-record. Ang bawat patak ng pawis sa noo ni Enrico ay nakikita na ngayon ng buong bansa. Ngunit ang hindi inaasahan ng lahat ay ang biglaang paggalaw ni Doña Leonora. Ang matanda, na ilang segundo pa lamang ang nakalipas, ay halos himatayin sa takot, ay mabilis na nagbago ng anyo. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang mapanlinlang na galit at pilit na tapang. Ang huling depensa ng isang reynang ayaw bumaba sa kanyang trono. Lumapit si Leonora sa mikropono. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit pilit na inilalakas upang marinig ng lahat. Huwag kayong maniwala sa babaeng yan. Isa siyang traidor. Inampon namin siya, binihisan, binigyan ng pangalan, tapos ito ang igaganti niya? Ninakawan niya kami at ngayon ay nagpapanggap siyang isang bayani. Ginamit ng matanda ang kanyang huling alas, ang utang na loob card. Ang ilang mga bisita na nasanay ng makinig sa mga Villarreal ay nagsimulang magbulungan, na tilang muling naiimpluwensyahan ng kasinungalingan ng matriarka. Ngunit si Mina ay hindi natinag. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, na tila inaasahan na niya ang hakbang na ito. Itinaas niya ang kanyang kamay at mula sa itaas, sa silid kontrol ng ballroom, si Soraya ay pinindot ang isang pindutan. Ang malaking LED screen sa likod ni Enrico, na kanina ay nagpapakita ng kanyang campaign logo, ay biglang kumislap at nag-iba ng larawan. Sa halip na logo, umalingaw-ngaw ang isang pamilyar at malamig na boses mula sa mga speaker. Utos ni Sir, tapusin na ang lahat ng bakas. Sunugin ang bodegang ito kasama ang basura ng mga Villarreal. Ang audio recording mula sa gabi ng sunog ay ipinalabas. Malinaw at walang dudang boses iyon ang kanang kamay ni Enrico. Ngunit hindi doon natapos. Sumunod na ipinakita sa screen ang isang video, isang lihim na kuha mula sa mismong study room ni Enrico, ilang buwan na ang nakalilipas. Sa video, malinaw na nakikita si Doña Leonora at Enrico na nag-uusap. "Mommy, the church funds are gone. I had to pay off the suppliers for the weapons," sabi ni Enrico sa video. "Then we blame Wilhelmina," sagot ni Leonora na may kasamang malamig na ngiti. "She's a nobody. Make her kneel. Make sure Aling Puring records it. Ang mahalaga, ang pangalan ng pamilya ang mananatiling malinis." Ang buong ballroom ay napuno ng singhapan. Ang mga taong kanina ay nagbubulungan laban kay Mina ay ngayon ay nakatingin kina Leonora at Enrico ng may matinding pandidiri. Ang reyna ng Forbes Park ay napatulala sa screen. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Napaluhod siya sa mismong entablado, ang parehong posisyon kung saan niya pinilit lumuhod si Mina. Si Aling Puring, na kanina pa nanonood at nagla-livestream,
ay napalunok ng mariin. Ang kanyang paboritong santo ay naging demonyo sa mismong harapan niya. Utang na loob, ang boses ni Mina ay bumasag sa katahimikan, matalim at puno ng hinagpis na matagal na niyang ibinaon. Wala akong utang na loob sa pamilyang gumamit sa akin bilang panangga sa kanilang mga kasalanan. Ang dangal ng pamilyang ito ay isang malaking kasinungalingan na binili ng dugo ng ibang tao. Tumingin si Enrico sa mga security guards na nakapaligid sa ballroom. Ano pang hinihintay ninyo? Hulihin ninyo ang babaeng yan! Trespassing siya! Sigaw ni Enrico. Ang boses ay desperado, tila isang batang inagawan ng laruan. Ngunit walang sinuman sa mga guard ang gumalaw. Sa halip na sundin ang utos ni Enrico, dahan-dahang hinubad ng mga guard ang kanilang mga itim na jacket na inilalantad ang mga asul na uniforme sa ilalim. Sila ay hindi mga pribadong gwardiya. Sila ay mga ahente ng militar, mga kasamahan ni Mina sa intelligence unit na nagpanggap upang siguruhin ang kaligtasan ng buong operasyon. Lumapit ang komander ng unit kay Mina at sumaludo. Isang formal at malalim na pagpupugay sa harap ng buong bansa. Colonel Almazan, the perimeter is secured, ulat ng commander. Lumingon si Mina kay Enrico. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy hindi sa galit, kundi sa katarungan. Ang utos mo ay walang bisa rito, Enrico. Dahil hindi lang ang pangalan ko ang ibabalik ko ngayong gabi. Kukunin ko rin ang inyo. Habang nakaluhod si Leonora, umiiyak at pinipilit takpan ang kanyang mukha mula sa mga kamera, nalaman niya na ang hiya na ginamit niya upang wasakin si Mina ay ang mismong apoy na sumunog sa kanyang buong pagkatao. Ang dating maingay at magarbong ballroom ay naging tila isang formal na hukuman. Ang mga ilaw na kanina'y nagbibigay ningning sa selebrasyon ay ngayon ay tila mga spotlight na walang awang tumatama sa mga mukha ni na Enrico at Leonora. Inilalantad ang bawat patak ng pawis ng kanilang pagkatalo. Ang mga ahente ng militar ay mabilis at tahimik na gumalaw. Sinisiguro na walang makakalabas na sinuman na kasabwat sa mga krimen ng mga Villarreal. Pilit na tumayo si Enrico. Inaayos ang kwelyo ng kanyang barong na tila naniniwala pa ring madadala niya ang sitwasyon sa pamamagitan ng kanyang yaman at impluensya. This is absurd! Nanginginig ang kanyang boses, bagamat pilit niyang pinatitigas. I am a candidate for mayor. You can't just barge in here with fake videos and arrest me. Magkano bang gusto ninyo? I can double whatever they are paying you. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mina. Lumapit siya ng ilang hakbang patungo kay Enrico. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig. Ganyan ka ba talaga, Enrico? Iniisip mong lahat ng bagay at lahat ng tao ay may presyo? Yan ang naging pagkakamali mo simula pa man. Sumenya si Mina sa komander na mabilis na naglabas ng isang makapal na folder mula sa kanyang briefcase. Inilatag ito sa ibabaw ng entablado. Mga kopya ng bank transfers, mga larawan ng mga transaksyon ng armas, at ang mismong encrypted drive na akala nila'y nabili na nila ng buo kay Tia Caridad. Hindi lang pagnanahaw sa simbahan ang kaso mo, Enrico. Kinasuhan ka ng treason, pantataksil sa bayan. Ibinenta mo ang mga lihim ng gobyerno at nagsupply ka ng armas sa mga rebeldeng kalaban ng Estado. Ang mga ebidensyang ito ay hindi fake videos. Ito ang dugo ng mga sundalong namatay dahil sa kasakiman mo. Sa bawat salitang binibitawan ni Mina, unti-unting lumiliit ang mundo ni Enrico. Ang kanyang pagiging arogante ay tuluyang gumuho. Ang mga mata ng publiko, lalo na ang mga kilalang tao sa lipunan na kanina lamang ay nagpupugay sa kanya, ay puno na ngayon ng pagkasuklam. Habang nangyayari ang lahat ng ito, isang maliit na komosyon ang naganap sa likurang pinto ng ballroom. Dalawang ahente ang may hawak na hinihila ang isang babae na nagpipilit makawala. Ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Tia Caridad. Nakasuot ito ng isang mamahaling bestida,
Malamang ay binili gamit ang perang nakuha niya sa pagbebenta ng drive. Bitawan ninyo ako. Bisita ako rito. Wala akong ginagawang masama. Sigaw ng matanda, ang kanyang muka ay puno ng takot nang makita niya si Mina sa entablado, suot ang uniforme. Tumingin si Mina sa babaeng nag-alaga sa kanya, ngunit siya ring nagbenta sa kanya sa mga demonyo. Ang sakit na naramdaman niya sa ilalim ng ulan noong gabing yon ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito may dalang luha. Taya Caridad. Ang boses ni Mina ay kalmado, ngunit puno ng lalim. Ang perang kinuha mo kapalit ng buhay ko ay ang mismong ebidensyang magpapakulong sa iyo bilang accessory sa krimen. Napaluhod si Caridad, umiiyak at nagmamakaawa. Mina, anak, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Napilitan lang ako dahil sa mga utang ko. Tugo mo ako, Mina. Pamilya tayo. Ang pamilya ay nagpoprotekta, Taya. Hindi nagbebenta. Malamig na sagot ni Mina bago niya ibinaling ang tingin pabalik kay Enrico. Lumapit si Mina sa kanyang asawa. Ang lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. Inilabas ng commander ang posas at iniabot ito kay Mina. Ang malamig na metal ay kumislap sa ilalim ng ilaw. Mina, please! Bulong ni Enrico. Sa wakas ay bumigay ang kanyang kapalaluan. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Isang hiling na nanggagaling sa isang taong duwag na nahaharap sa katotohanan. Asawa mo, ako. Dahan-dahang ikinabit ni Mina ang posas sa mga pulso ni Enrico. Ang tunog ng pag-lock nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Inilapit ni Mina ang kanyang mukha kay Enrico at bumulong. Sapat lamang para silang dalawa ang makarinig. Sabi mo, walang maniniwala sa isang basurang tulad ko, kahit mamatay pa ako sa harap mo. Ngayon, Enrico, tingnan mo ang buong mundo. Sila ang nanonood sa iyong pagkamatay. Habang pinalalabas si Enrico ng mga ahente, naiwan si Doña Leonora na nakaupo sa sahig, umiiyak at inaabot ang kanyang anak na tuluyan ng nawala sa kanyang paningin. Ang imperyo ng mga Villarreal ay bumagsak hindi sa pamamagitan ng bomba o bala, kundi sa pamamagitan ng katotohanang matagal na nilang inilibing. Makalipas ang 3 araw, ang dating maingay at tanyag na mansyon ng mga Villarreal sa Forbes Park ay naging isang malamig na monumento ng kahihiyan. Ang mga dilaw na laso ng pulisya na may nakasulat na "Crime Scene, Do Not Cross" ay nakapalibot sa bakuran. Ang mga mamahaling kasangkapan, mga painting na inangkat pa mula sa Europa, at maging ang altar kung saan pinilit lumuhod si Mina, ay iniimbentaryo ng mga ahente ng gobyerno. Ang lahat ng yaman na nabuo mula sa kasinungalingan at dugo ay ngayon ay kinukumpiska na. Sa labas ng gate, naroon si Aling Puring at ang kanyang mga kapwa marites. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang nagla-livestream. Nakatayo lamang sila roon, tahimik na pinapanood ang pagguho ng pamilyang dating tinitingala at kinatatakutan nila. Ang hiya na ginamit ni Doña Leonora bilang sandata ay siya ring apoy na tumupok sa kanila hanggang sa huling hibla ng kanilang dangal. Sa loob ng isang interrogation room sa headquarters ng militar, nakaupo si Mina. Sa kabilang panig ng mesa ay si Tia Caridad. Ang matanda ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Ang kanyang mamahaling damit ay napalitan na ng kulay kahel na uniporme ng mga bilanggo. Ang hangin sa pagitan nilang dalawa ay mabigat, puno ng mga salitang hindi na kailangang sabihin. Hindi ko hihilinging patawarin mo ako, Wilhelmina. Panimula ni Caridad. Ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Nakatumo siya, hindi makatingin ng diretsyo sa mga mata ng kanyang pamangkin. Alam kong wala akong kwentang kadugo. Handa na akong pagbayaran ito sa loob. Tiningnan ni Mina ang mga nanginginig na kamay ng kanyang tiyahin. Dati, ang mga kamay na yon ang nagsusuklay sa kanyang buhok noon bata pa siya. Dati,
Yon ang mga kamay na nagbigay sa kanya ng pakiramdam na meron siyang tahanan. Ngunit nalaman niya na ang tahanan ay hindi palaging gawa sa dugo. Minsan, ito ay gawa sa tiwala. At ang tiwalang iyon ay matagal nang nabasag. Pinapatawad na kita, Tia. Ang sagot ni Mina ay kalmado. Walang halong galit, ngunit wala ring init. Pinapatawad kita dahil hindi ko maaring dalhin ang bigat ng iyong kasalanan habang naglalakad ako patungo sa bago kong buhay. Ngunit ang pagpapatawad ko ay hindi nangangahulugang kakalimutan ko ang batas. Hahayaan ko ang hustisya ang humatol sa iyo. Tumayo si Mina. Wala nang pagyakap, wala nang huling mga luha. Habang naglalakad siya palabas ng interrogation room, naramdaman niya ang isang pambihirang gaan sa kanyang dibdib. Ang huling tanikala na nag-uugnay sa kanya sa kanyang nakaraan ay tuluyan ng naputol. Sa labas ng headquarters, naghihintay si Soraya. Nakasandal ito sa isang sasakyan, suot ang kanyang familiar na itim na salamin. Ngunit sa pagkakataong ito, may tunay na ngiti sa kanyang mga labi. Kumusta ang huling paalam? Tanong ni Soraya habang iniabot kay Mina ang isang kape. Tapos na, huminga ng malalim si Mina. Tumingala siya sa kalangitan. Ang araw ay maliwanag at ang hangin ay presko. Malayo sa usok ng bodega na muntik nang kumuha ng kanyang buhay. Nandun na sila sa lugar na nararapat sa kanila. At ikaw? Saan ang lugar mo ngayon, Colonel? Tanong ni Soraya habang naglalakad sila patungo sa sasakyan. Ibinalik na nila sa iyo ang iyong ranggo. Pwede kang bumalik sa serbisyo. Pwede kang manatili dito sa Manila at maging isang bayane. Napanghiti si Mina. Hinawakan niya ang medalya ng kanyang ama na ngayon ay hindi na nakatago sa bulsa, kundi nakasabit ng maayos sa labas ng kanyang uniforme. Hindi ko kailangan maging bayani ng Manila, Soraya. Ang digmaang ito ay nagturo sa akin na ang tunay na laban ay wala sa mga ballrooms o sa mga intelligence reports. Nasa puso ito ng mga babaeng hindi makapagsalita, mga babaeng patuloy na nagtitiis sa dilim. Panahon na para turuan ko silang makita ang sarili nilang liwanag. Sumakay si Mina sa sasakyan. Tiningnan niya sa huling pagkakataon ang mga matataas na gusali ng syudad. Ang Manila ay naging lugar ng kanyang pinakamalalim na sugat at ng kanyang pinakamalaking tagumpay. Ngunit hindi na ito ang kanyang tahanan. Umusad ang sasakyan, palayo sa Forbes Park, palayo sa ingay at intriga. Habang binabagtas nila ang daan patungo sa probinsya, ang mga bintana ay nakabukas. At hinayaan ni Mina na tangayan ng hangin ang huling bakas ng Wilhelmina Almazan Villarreal. Ang nag-iisang pasahero ngayon ay isang malayang babae. Handa nang isulat ang susunod na kabanata ng kanyang buhay, 1 taon. Isang buong taon na ang lumipas simula nang gumuho ang imperyo ng mga Villarreal. Sa loob ng panahong iyon, ang Forbes Park ay nakahanap ng bagong pamilyang pag-uusapan at si Aling Puring ay natutong manahimik, dala ang takot sa alaalang. Minsan siyang naging instrumento ng pagkasira at pagkabangon ng isang colonel. Sa loob ng madilim at malamig na selda, si Enrico at Doña Leonora ay naiwang pinagsasaluhan ang pinakamapait na parusa. Ang kalimutan ng mundong dati nilang pinamumunuan. Walang bumibisita sa kanila. Ang hiya ay naging kanilang panghabang buhay na kasama. Ngunit malayo sa ingay ng Manila, sa isang malawak at luntiyang bukirin sa paanan ng bundok sa Batangas, ibang uri ng katahimikan ang naghahari. Hindi katahimikan ng pagkatakot, kundi katahimikan ng kapayapaan. Nakatayo si Mina sa gitna ng isang malaking bakuran. Wala na ang kanyang puting gala uniform. Suot niya ngayon ay isang simpleng maong, paboritong puting t-shirt at mga bota na may bahid ng putik. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos, at ang kanyang balat ay masunog-sunog na dahil sa araw, isang kulay na nagpapakita ng isang malusog at malayang buhay. Nasa paligid niya ang 15 kababaihan. May mga bata, may mga matatanda. Ang iba sa kanila ay may mga natitira pang pasa sa braso,
Samantalang, ang iba naman ay may malalang na lungkot sa mga mata na unti-unti nang napapalitan ng liwanag. Ito ang Hacienda Almazan, isang kanlungan at training ground para sa mga babaeng dumaan sa pang-aabuso. Dito, itinuturo ni Mina hindi lang ang self-defense, kundi ang pagbabangon ng nawalang dangal. Iyalalay ang bigat sa likod na paa. Ang boses ni Mina ay kalmado, ngunit matatag. Habang itinatamaan tayo ng isang batang babae na nanginginig ang mga kamay habang may hawak na training pad. Huwag kang matakot sa lakas na kalaban. Ang lakas niya ay gagamitin mo laban sa kanya. Tandaan mo, ang unang laban na dapat mong ipanalo ay ang laban sa loob ng isip mo. Tumango ang bata, huminga ng malalim, at sa unang pagkakataon, sumipa siya ng may buong lakas at tiwala. Ang tunog ng pagkamanang paa niya sa pad ay tila isang musikang nagpapangiti kay Mina. Ito ang tunay na tagumpay. Hindi ang makakita ng kaaway na nakaluhod, kundi ang makakita ng isang biktima na natutong tumayo. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga, nakaupo si Soraya habang umiinom ng sariwang buko juice. Ang dating babaeng nabubuhay sa galit at paghihiganti ay ngayon ay nag-aasikaso sa mga legal na kaso ng mga kababaihan sa hacienda. Natagpuan na rin niya ang kanyang sariling kapayapaan. Hindi na niya kailangang magtago sa likod ng mga mamahaling salamin. Ang galing ng bagong batch natin, Mina. Sabi ni Soraya nang lumapit si Mina para magpahinga. Sigurado akong susuko ang kahit na sinong abusadong asawa kapag nakaharap sila. Tumbawa ng mahina si Mina habang pinupunasang ang pawis sa kanyang noo. Hindi sila narito para matutong manakit, Soraya. Narito sila para matutong protektahan ang kanilang sarili. Dahil ang kaligtasan ay hindi ibinibigay, ito ay ipinaglalaban. Tumingin si Mina sa malawak na langit. Naalala niya ang araw na nakaluhod siya sa harap ng altar ng mga Villarreal. Kung babalikan niya ang araw na yon, alam niyang hindi na niya babaguhin ang nangyari. Dahil kung hindi niya naramdaman ang sugdulang sakit, hindi niya matutuklasan ang hangganan ng kanyang lakas. Napatawad na ba niya ang nakaraan? Oo, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niya. Dahil ang galit ay isang baga. Habang hawak mo ito para ibato sa iba, ikaw ang unang nasusunog. Isang maliit na bata, anak ng isa sa mga kababaehan doon, ang masayang tumakbo palapit kay Mina. May hawak itong isang bulaklak na pinitas mula sa harden at iniyabot ito sa kanya. Para sa iyo po, nakanghiting sabi ng bata. Tumingala ito at may inosenteng tanong. Ano po ba talaga ang pangalan ninyo? Sabi ng nanay ko, bayani raw po kayo. Yumuko si Mina upang pumantay sa bata. Kinuha niya ang bulaklak at inamoy ito. Isang amoy na nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng dumi ng mundo, may mga bagay pa ring dalisay. Hinaplos niya ang buhok ng bata at numiti. Isang ngiting umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Isang ngiting galing sa kaluluwang malaya na. Hindi ako bayane, malambing na sagot ni Mina. Ako si Wilhelmina, isang babaeng natutong maglakad sa dilim para turuan kayong hanapin ang inyong sariling liwanag. Tumayo si Mina at minasdan ang kanyang hacienda. Ang hangin ay umihip at ang medalya ng kanyang ama na nakasabit sa kanyang dibdib ay bahagyang kumislap sa ilalim ng araw. Ang pananahimik niya noon ay naging kanyang sandata. Ngunit ngayon, ang kanyang boses ay naging kanlungan ng marami. Ang kwento ni Wilhelmina Almazan ay nagtapos na. Ngunit ang pamana ng kanyang tapang ay nagsisimula pa lamang sa puso ng bawat babaeng natutong lumaban.